Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Yung topic na pag-uusapan natin ay tungkol dito kay Uranus, planet Uranus, na siyang nag-enter sa sign ng mga Gemini nitong April lang. Actually last year pa yan, pero parang pahaging lang yun. Pahaging, pero eto na. Regardless sa mga mama-mention kong info, zodiac signs, ganyan, or houses placements, pero maring mabanggit ko lang po ha. Kasi combination nga tayo ng tarot at astrology ngayon. Kung meron man akong mama-mention, hindi yun na kailangan laliman, ano pa man, maging sino ka pa man. Pero maaring mababanggit lang ni Moonchild para kahit paano meron kayong ideya kung saan ko pinaguhugot yung ilang messages. Since si Uranus just entered Gemini, that highlighted po your 8th house. 8th house. Napaka-natural niyan. Bilang kayo yung mga Scorpio, naturally, your placement is in the 8th house. So, napakalalim actually ni 8th house. Bilang kayo malalalim din talaga, maya-maya pag-usapan natin ha kung ano yung mga ganap dyan or pwede nyong asahan. Again, planet Uranus, kagaya ng aking nabitawan sa intro, is the planet of the unexpected, surprises, events, mga ganap. Ito yung mga wala tayong control, pero pwede kayong salubungin or pwede ihain sa inyo ng universe or ni planet Uranus bilang yun yung pinaka-topic natin. Subukan natin hinga ng guidance. Scorpio energy po para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Ano nga asahan nila? Pagdating sa kanilang buhay, life in general, tayo po ay general reading. Any guidance advice para sa mga taong ito in the next coming years, anong kanilang aasahan? Message po, anong maaaring epekto ni planet Uranus? Anong pwedeng iwan nito sa inyong buhay in the next coming years? Scorpio energy, any guidance po, advice? Queen of Pentacles, the Emperor, dyan pa lang, nakikita na natin, nahigit kayong maaaring maging independent, especially, again, Uranus just entered your 8th house po. 8th house, unang-una na nakita ko bumagsak sa inyong baraha. Connected ito pagdating sa inyong finances. Yes, financial sector. So, maaaring, wait lang. Akala ko parang may lumilipad. Takot si Moonshot sa mga lumilipad. Okay. Kasi kayo may mga pakpak eh. Charot. Mga Darna pala kayo. Hindi, eto na. Laban na natin. Tayo po ay live na live. Hindi nga, baka si Darna ka. Charot. Pero sabi ko, higit kayong magiging independent. Parang si Darna. Si Darna talaga ang naisip. Pero ilalatag ko muna to ha. So, finances, una kong nabitawan. Yung pagiging boss-like, energy, leader, sa inyong mga paraan, especially when it comes to your money. 5 of Pentacles, guys. I-claim na natin ito. Again, planet Uranus, unexpected. So, asahan nyo na sa susunod na mga taong ito, Scorpio, may ilang sudden, unpredictable gains or losses ang mangyayari. Ganun na nga. Very normal. Merong papasok, pero meron ding pwedeng lumabas. Napaka-normal niyan, Moonchild. Yes, so dito pinapaalalahanan kayo guys, reversal yung energy natin every time ha. Napakagandang pagkakataon po ito. Lalo pa kung medyo marami yan. Pagdating sa inyong financial, para magkaroon po ng tatag, or yun yung pinaka-advice na kailangan marinig para magkaroon ng security, stability when it comes to your money. Kailangan nyo ng someone. Lalo pa kung medyo nag-struggle kayo kung paano to pangahawakan. Kasi dalawa lang yan again. It could be a sudden loss or gains. Losses or gains.
So, if ever lang naman na naisin nyo, napakagandang pagkakataon to consult someone professional. Baka sila to. Someone na may tatag. It could be an expert pagdating sa finances, a financial advisor. Kahit sa simpleng pagpapayo po. Someone na alam mong mapagkakatiwalaan or pwede mong mapagtanungan kung paano mo i-handle lang yung income. Gawin yun. Maging bukas kayo dun. Again, someone na pwedeng mapagkakatiwalaan ha. Kasi I feel sa ilang barahan nyo na syempre pa, hindi tayo kasi ang energy ni Scorpio, malalim, mahirap i-define. 8th house. Again guys, Uranus, it just entered your 8th house. Napakalalim yan, mahirap i-define. Mahirap siyang arukin. Maaring kasing meron kayong hindi makita or mapuna at maging prone kayo sa mga scam. Yes, alam ko diretso yun. For some of you hindi kailangan, ito lang naman ay paalala. Hindi isang financial advisor si Moonchild. Pero again, kung meron man kayong kukonsultuhin, i-consult na lang ay someone na alam nyong expert, professional at pwedeng klaro Yes, bago kayo bumuo ng desisyon, of course, kailangan maging klaro sa inyo kung ano yung pwede niyong pasukin. Sabi kasi ni Moonchild, nasisi pa tayo, So take it easy, sa bawat steps, huwag kayo magmamadali. Lalo pa nga, when it comes to money, kung merong involved na pera. Hindi nyo kailangan matakot dun guidance lamang po kasi I see na definitely hindi rin kayo dapat agad-agad magtitiwala. Kasi maaaring prone kayo sa ilang panloloko na related po sa pera. Sa 8th house kasi connected yan sa bangko, sa paglo-loan or anything loan. So reversal tayo, hindi sa hinihikayat ko kayo. Mine-mention ko lang, 8th house connected yan to other people's money. Reversal, kung merong may pagkakautang sa inyo or merong pagkakautang kayo, again, sudden, unexpected ito, maaaring papasok naman or pwedeng palabas ang mga bagay. So, very important to take it easy na pag-aaralan muna, pagninilayan ng bawat pwedeng aksyon or desisyon. Konektado nga po sa pera. Okay. Ganon yung energy, guys. So, may ilang surprises din dyan. Sa 8th house po, connected yan sa inheritance. Baka naman may mga pamana akong nakikita with the moon, the Queen of Cups ay narito, the Hierophant, yung ilang traditional or pagiging conservative niyo sa family. It could be someone feminine. Feminine yung energy, mother figure. Maaaring merong pamana ang ilan in the next coming years na pwedeng matanggap. It could be a surprise or unexpected. Gaano man po ito kalaki or kaliit Sa realidad guys, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Kaya pa ba natin? Yung guys pala, nagiging gay na lang dahil medyo it's been a long day na pero ilalabar natin ito. Hinihila ko ng energy na kailangan maharap na natin ang mga Scorpio today. Pero, ganun yung enerhiya po May mga papasok. Maganda po yung magiging flow kung siyempre pagninilayan, pag-aaralan kung kinakailangan. Of course, you should always know your business, Scorpio. Kung meron kayong i-invest in the next coming years, huwag kayo papadalos-dalos, Gamitin ng boses, magtanong para sigurado. Sa 8th house, other messages, kung hindi yun mag-apply sa inyo. Scorpio, again, 8th house, guys, natural placement nyo to. So this is something hindi naman magiging malalim na problema sa inyo kasi natural house nyo yan. So makakasabay kayo dyan. Pero maaaring higit yung maramdaman na may pagka-secretive kayo or higit kayong magiging mysterious. Hindi nyo pa man ma-realize yan. Baka ito yung maging pananaw sa inyo ng ibang tao or tingin nila sa inyo na parang napaka-unpredictable nyo. Paiba-iba rin. Yung pwede yung mapaangat, highs and lows. The moon is here. Ito napaka-natural din. Meron naman talaga tayong certain moods. May mga mood swings tayo na nagaganap. So, iwas lang kayo sa tension kung saan baka this is something, of course, ayaw natin na maging malalim. Yung tension baka mas mapunta pa sa ilang disagreements or misunderstanding. So, very important, ganun din ang maiwan ko to take it easy.
bago tayo bumuo ng aksyon or kahit sa simpleng enerhiya, pag-aaralan na. Okay? Yes, ganun yung energy, guys. Maaaring may mga experiences kayo na hindi nyo rin maaasahan. Kasi nga si Uranus, unexpected yan. Anything tungkol sa pera, sa relasyon, why not? Relationship-wise, may paglalim sa part na yan or magiging secretive po. May mga aangat siya na secret lover or secret affair for some of you. Or hopefully kasi may pagka-intense si 8th house, extreme, naway mapaangat yung pagkakalma. May ilang imbalances lang po akong nakikita na baka maka-develop kayo or mag-develop kayo ng ilang certain issues. Obsession, since may pagkamalalim, certain addiction, unhealthy habits. Diyan kasi yung pumapasok sa 8th house, guys. So, very important to have that balance. Hindi tayo perfect, okay? Pero hanggat kaya ngayon pa lang, tulungan natin ang ating mga sarili na huwag magpalunod doon sa ilang emotional imbalances na to or ilang ganap sa paligid kasi nga higit kayong makakaramdam 8th house, matters of life and death ito, guys. At hindi kailangan laliman or katakutan. Naturally, yung placement nyo is in the 8th house of death. So definitely may ilang changes kayong pwedeng makaramdaman din sa part na to. Very important to stay flexible, adaptable sa situation. Sabay sa flow, the death card isang indikasyon na patuloy kayong dumadaan sa transformasyon. I mean death, house of death, yung 8th house, walang the death card na umangat dito. Pero do some healing or allow mo yung sarili mo to heal and to let go sa ilang imbalances, okay? O sa ilang emotions na alam mo yung hindi nag-iiwan na ng something benefits sa inyo or purpose sa buhay. Yung ilang na-mention ko. Obsession, addictions, unhealthy habits, unhealthy patterns for some of you na nawawala ng tatag. Why not? Physical, mental, emotional, or even spiritual. Napakalalim, napakalawak ni 8th house. Connected din yan, guys, sa inyong mga health. Especially maring dumaan ng ilan sa inyo sa ito na naman, paulit-ulit sa reminder. Hindi nyo kailangan laliman ano pa man, pero 8th house, house of surgery yan, guys. Meron kung yung kailangan i-release talaga or you will undergo surgery or treatments, medications sa mga susunod na taong ito. Para saan? Meron kayo i-release dyan. Baka meron kayong tatanggalin. Of course, again, physical, mental, emotional. Para saan? Para sa ilang nakakapagpabigat sa inyo or nakakasakit sa inyo para mag-heal. Ayan, para mag-heal kayo. Dumaan kayo sa healing, sa recovery. Yes, tutulungan lamang po ang sarili. Okay, buksan nyo ang inyong mga mata. Huwag kayong ma-stock up sa ilang situation na I feel for some, sabi ko baka maging masikreto kayo. Lalo. As a Scorpio, very secretive kayo, pero magbibigay diin ang inyong mga 8th house kayo mismo yan. Baka doble, triple yung mga emosyon na nararamdaman nyo sa inyong mga physical, emotional, health na sasarili ninyo lang. Okay, so hindi kayo magiging bukas. Scorpio, una pa lang, meron ako nakikitang gabay. Okay, meron someone. Again, kung mas magiging practical tayo, it could be a mentor, expert, professional, doctor, consult. Okay, gamitin ng boses, paangatin yan. Ganon yung energy, guys. Okay? Other messages. Kung hindi yun, mag-connect pa rin. Moonshot, di ako makarelate. Ang napag-usapan na natin, financial, security, stability, relationship, may pagka-intense, malalim, may hugot na may pagkasikreto pa nga, magiging mas sikreto kayo. Or may mga someone, secret lover, affair na pwedeng umangat. Or pagdating sa inyong mga health, hindi isang medical advisor si Moonchild, simpleng card reader lang tayo. Pero astrologically, again, 8th house connected po sa surgery or anything connected sa pwede kayo merong i-release, tanggalin dyan. Of course, again, ano yung alisin, i-release yung ilang unhealthy or nagpapahirap sa inyo. Okay?
Or kung sa mas practical, halimbawa, merong iniinda na dyan na sakit sa ipin, ganun. So, syempre, bubunutin na, tatanggalin na. Para hindi na sumakit. Ano daw yun, Moonchild? Alam nyo kung ano na sinasabi ni Moonchild, pero yun talaga yun, ha? So, allow nyo lang to, let them go. Release nyo yung ilang unhealthy patterns. Tulungan natin ang ating mga sarili. Other messages. The Hierophant ay narito. The moon. Napakalalim. So, I feel for some of you, higit kayo magiging intuitive. Or even parang pa-psychic na to, guys. Sino bang mga maaaring hihilahin kayo ng kusa ng universe or kusa nyo talaga mararamdaman or pwedeng ihain sa inyo ng taas. Ganun lang naman to. It could be unexpected, sudden, na parang may mga gusto kayong malaman, madiskubre sa misteryo ng buhay. Ganyan. Maaaring mapunta kayo, kagaya ni Moonchild, sa ganitong usapan, tarot, astrology, magic. Ganon yung energy kapag si Uranus po ay nasa 8th house. Maaaring may mga changes kayo sa inyong mga paniniwala. The Hierophant naka-reverse. So, in a way, hindi kayo maging masyadong traditional, conservative, or religious. Iba-iba tayo sa pananaw siya. Napakalawak niyan. Maaaring may pagbabago, yes. At the same time, mas magiging aware kayo bukas sa pagbabago na yun. May mga pananaw kayo na hindi lahat ng paniniwala ay pare-pareho. Mas malalawak, lalalim yung inyong pag-unawa. Okay. Ganon yung energy, guys. Kasi si Uranus, tinatawag po siyang Great Awakener, Planet of Great Awakener. Parang magiging mas aware ka sa misteryo ng buhay. Ito nga, baka kayo. Ito pwede niyong kusang maramdaman. As I mentioned, may ilang psychic experiences na pwedeng umangat. Very intuitive, malalim kayong pwedeng, mas magiging malalim kayo. Kung ngayon pa lang Scorpio, malalim na kayo. Mas magiging malalim kayo in the next coming years kung paano kayo makiramdam. So maybe yung pinaka-advice din, set limits, limitations, restrictions, hanggat kaya kasi, especially kung ngayon pa lang nararamdaman nyo na yan, maaaring na-adapt nyo yung ibang energy, hindi siya madali. Of course, positive, negative energy. So, ayaw natin, no? Set boundaries din po. Umaga, choose your battles wisely kasi baka lahat maramdaman nyo. Baka pati problema ng iba, problema nyo na rin. Ganon yung energy niyan, guys. So, take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Priority nyo una't huli, yung kayo. Hindi sa pagiging selfish yun, ha? Pero na kailangan nyo ng higit munang tatag din sa inyong buhay. Una, financial, relationship, of course, lalo pa kung mag-reflect na ngayon, meron tayong kinakaharap na ilang unhealthy approach. Physical, mental, emotional. So, do some healing. Okay? Allow nyo ang sarili nyo sa mga pagbabagong pwedeng parating sa inyong buhay. Para po yan sa higit nyo ikatatatag or ikalilevel up, ikagugrow, ikalalakas. Okay? Sa inyong life. May ilang possibilities na pwedeng, yes, pagbabago, pero you can transform yourself sa mas merong security, stability, and comfort na life. Alam ko may hugot yung ilang messages, pero sana'y maging gabay lamang po para sa inyo, Scorpio.